Madalas nakatanil ang Yamashita Treasure, kaya't ang makikita ninyong mga markers karamihan ay mga hugis puso. Kaya ang atin pong pag-uusapan ngayon, yun pong mga katanungan ng ating ka-treasure hunter na ano daw ang palatandaan ng mga tanil na may mga laman. Ano yung mga may laman na tanil? Yan po ang ating isi-share sa inyo ngayon. Ito pong mga tanil na may lamang Yamashita Treasure. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Baho ka? Bakit? Oh. Ano yun? Kaya sa ulo mo? Ano utang? Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Imbag na adlaw para kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Mayad na adlaw gid sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa akon mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. No, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po dito, no? Sa mga katanungang naibabato na naman sa atin. Yun pong mga Yamashita Treasure na nasa tanil, nakatago sa tanil, madalas na nailalagay sa tanil. Kaya't ang makikita natin mga marker lagi ay mga hugis puso, no? Kaya ito po ang ating pag-uusapan, napakahalaga po, kaya tutukan nyo po, no? Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters, no? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no? So tayo na naman po ay may maganda na naman pong ibabahagi na naman sa inyo tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting, no? At sa hindi pa nakapag-subscribe pala, no, paki-subscribe na lamang po ang ating YouTube channel, no, Yusuf Yamato, no. Pindutin niyo yung subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, no. Bilang suporta na rin po sa aking channel, no. Tayo na naman po ay diretso, no. Wala po tayong mga chichiburichi. Diretso po tayo sa ating topic na pag-uusapan tungkol po dito, no, sa mga tanil, no, na mga may laman. Tinatanong kasi sa atin, may napasok silang tanil at wala silang nakitang laman, no. Mayroon namang iba na yung mga tanil ay malalawak, napakalaki at kitang-kita yung opening, yung butas, no. So ito po ang ating napakahalagang topic na pag-uusapan po tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. So, alam natin na ang mga Japanese Imperial Army ay expert, no, sa mga tunnels. Magaling gumawa ng mga tunnels. Kaya ang mga Japanese Imperial Army, nung nagtago po sila sa mga kabundukan ng kayamanan, ay talagang tunnel ang pinaglagyan. Kaya hindi na tayo magtaka na marami pong mga hugis pusong bato, no, na nakaukit. May mga nakaukit pala na mga hugis puso sa mga bato at may mga bato na hugis puso. Kasi karamihan kasi ay mga nakatanil talaga ang Yamashita Treasure. At madalas itong tinatakpan, no? Yung tinatawag na mga closed tunnel. Kaya nila ginagawa ito para mahirap hanapin, mahirap tukuyin, no? At ito pong mga closed tunnel na ito ay may mga markers, no? May mga tatak na mga guhit sa bato, no? May mga letter T, no? Marami pa siyang mga markers na kasama, mga letter D, no? Yan po ay mga tunnel, no, na
itinanil ng mga Japanese Imperial Army sa mga kabundukan. At ito pong mga may karga, no, na napasok ng ilan po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter na ibinahagi sa atin na nakakuha na, ay karamihan ito po ay nakasara na may opening na maliit ang butas, no. Kapag natuklasan ninyo ito, ay maliit ang entrance. Ito po ang madalas na natutuklasan ng ating pong mga kababayang treasure hunter na nakakuha, no. Sa umpisa ay halos ang butas lamang ay kasing laki lamang ng kamao, no. Maliliit, at kapag hinukay mo, sinundan mo, palaki ng palaki sa unahan. At doon sa unahan ay malaki na talaga sa loob ng bundok, no, nakadrift, no. Kalimitan nakadrift mula po sa mga sign markers, no. Sundan nyo lang yung mga palatandaan, arrows na mga hugis puso, triangles na mga arrows. At kapag naispatan ninyo yung butas na yun or yung halatang tinabon, tinakpan na kurting pabilog or tunnel na style, yun po ay susundan at mayroong makikitang parang butas sa unahan na maliit. Yun po ay mga entrance, no, papunta doon sa lagusan, punta doon sa napakalawak o napakagandang tunnel na ginawa ng mga Japanese Imperial Army sa loob ng bundok. So dalawa yung tunnel, drift at saka sink, pero ang karamihan ay drift kasi malalayo yung distansya na pinupuntahan mula sa mga sign markers. Kaya marami sa atin ang naghuhukay pa drift ay pa sink, no? At naliligaw, no? Kasi pailalim ng pailalim doon sa mga sign markers, hindi alam doon pala papunta, no? Pa drift pala, papuntang northeast pala mula sa mga sign markers, no? At ito nga, ang karamihang mga sign markers, nakalinyang mga punong kahoy, no? Nakalinyang punong baliti, nakalinyang punong mangga, no? Naka-triangle na puno na mga mangga, mga punong kawayan, naka-triangles, nakalinya na punong kawayan, mga duhat, no? Akasya, no? Yung mga centennial, no? Mga nara, at yung mga iba pang puno na hindi natin nababanggit, no? Kalimitan, yan po ay tunnel, may tunnel. At yung iba tinatakpan nga at kulay dark gray yung clay na tinakip nila sa tunnel para hindi makita sa radar, no, radar, no. May protection mula po sa mga radar ng mga Amerikano noong Second World War. So pag tingnan siguro sa radar, hindi nakikita yung pinaglagyan ng Yamashita Treasure kasi nakabalot ng dark gray na chamber na hindi makita sa mga scanner. Yung singaw lang siguro nakikita sa gilid. Kaya pag tumapad sila minsan naliligaw kasi yung singaw ang nahagip, yung sintro hindi nahagip. Kaya kalimitan hindi nakuha yung Yamashita Treasure. Pero yung nakahukay, no, nakabukas ng tunnel, ay mababaw ang entrance, no. Yung unang nakakuha sa Laguna, hindi naman ganun kalalim yung entrance. Kung hindi ako nagkakamali, wala pang 20 feet yun na entrance na kaagad papunta sa drift. At doon sa ilalim may mga sikreto nga. Medyo mahaba-haba din, may 500 meters yung isang nabuksan, 500 meters sa Cebu. Malawak, no? May first floor, second floor, third floor na tunnel sa ilalim. Malawak yun. At yung lalim ng kanilang binutas bago nabuksan ay 70, no? 70 feet, mayroon pang 65 feet. Bago nabuksan yung opening ng tunnel, yung chamber niya makapal na kulay dark gray na parang semento na sobrang tigas, no? Yan po yung mga may karga. May isa na wala silang nakita sa loob pero nakabaon pa sa loob ng kwarto ng tunnel. Mayroon naman iba binaon sa sahig, no? Maliit lang na tunnel ang napasok, binaon sa sahig, doon lang sa inaapakan. Sa ilalim may tubig na dumadaloy, may supply. Then doon nakalagay yung concrete box, no? Ginawa na parang semento na box na doon binalot yung treasure. Mayroon din nakalagay sa mga banga, no? Ito po ay mga tunay na kwento ng mga Yamashita Treasure Hunter na nakakahukay, nakakakuha.
Sad to say lang na nakakakuha sila, nag-promise na magbigay, no? Hindi naman natupad. Kaya siguro nangangamba sa kanilang safety. So alam na natin 'yon. So yun nga, no? Yun po yung mga may laman, no? Na tunnel na maliit lang yung entrance, no? Nakatago. Mayroon ding ito, napakahalaga tong discovery na ito. Mayroon ding mga may bantay na mga ahas, no? Yung pinapasukan ng ahas sa butas sa bangin, yung natatakot ang mga taong pumasok kasi maliit lang naman na butas eh. Kaya nakakapagtaka lang, nakalinya yung mga butas o nakatriangle yung mga butas sa itaas ng bangin. Entrada pala yun ng tunnel o papunta doon sa kwarto ng Yamashita Treasure. At doon nga sa loob may mga bantay ng mga ahas, no? Malalaki talaga, sawa. Mayroon din yung black, no? Yung maitim na ahas din sa Mindanao, yung nanghahabol. Yung sinasabi nilang banakun, no? Na marami yan sa Mindanao na nakakamatay na mga ahas kapag tumuklaw, no? Makamandag. Yan po ay posibleng dala yan ng mga Japanese Imperial Army noong unang panahon at pinadami nila doon para yung tunnel na ginawa nila na nababantayan, no? Sa mga gilid ng mga creek sapa diyan sa kabundukan ay may mga butas sa itaas, no? Yun ay entrance ng sikretong tunnel o Yamashita Treasure. Yan po ay 100% na may mga nakakakuha na. Ako nga, nakatuklas ako, napasok ko pa pero nakakatakot. Hindi ko nabuksan yung pinaka kwarto kasi may lock pa sa loob. Bukod dun sa entrance, hindi mo mapasok agad yun. May mga harang pa sa loob na napakahirap pang mapasok bago mo marating yung kinaroroonan ng mga gold bars, no? Yung sinking, no? Yung sinking tunnel kasi drifting yung mga sinasabi natin. Tsamba na lang yun kapag natumbok mo ng diretso, no? Kasi may mga guide yun na mga arrow, may mga sinking na 100 feet talaga yung target, 120 feet. Yung po mga nakakahukay at saka yung experience ko, no? 100 feet talaga yung target, no? Sa Mindanao, yan po ay area ng Mindanao. Hindi ko lang alam sa mga Visayas, sa mga nakakahukay na nakakakuha na kung gaano kalalim dyan yung Yamashita Treasure na mga big deposit, no? Mga small deposit ay mabilisan yan, mabilis makuha. Ng iba 6 feet, 4 feet, no? May mga kwinto niyan 10 feet, no? Marami nang nakakakuha niyan. At kalimitan niyan ay mga nasa water spring, no? Sa mga ubog, no? Yung nilalabasan ng tubig na mainom, mga atabay. May mga nakakakuha ng mga ganong kayamanan. So yun nga yung mga tunnel, no, na posibleng kalimitan doon ang mga may karga, no? Yung mga maliit ang entrance, natatakpan, tinago. Pero yung mga bukas, no? Yung mga open na malalaki pang tunnel ay tiyak walang laman, no? Kasi bukas eh. Halata, kita talaga. Kita yung mga entrance. Posibleng kung mayroon man yung sekreto na pupuntahan pa, baka tinakpan, no? Kaya isang example diyan sa may botanical, no, sa Baguio City. May tunnel diyan napakalaki, bukas. So pag bukas, kitang-kita, alangan naman kung ako engineer, maglagay ako kaagad diyan, makitang-kita at saka bukas pa, madaling makuha, no? Lalong-lalo na yung mga detector. So yung ilalagyan ko, yung tunnel na itinatago, no? Yan ang tinatawag na logic lang, logic, na yung mga tunnel na may laman ay yung closed tunnel at saka yung mga maliliit ang entrance sa mga bangin, no? Yun lang ang makikita mo kasi aakyatin mo pa, napakahirap. Yun ay may sikreto at may mga live pointer pa yan dyan sa Mindanao, mga nagbaon dyan, mga bilaan, mga manubo, mga native tribe sa kabundukan, no, na matatanda na nakakapagkwento sa kanila pong mga ginawang tunnel na pinaglagyan ng Yamashita Treasure. Yan po hindi haka-haka, hindi kwento yan, hindi kwentong barbero yan. Yan po ay may mga patunay, no, mga ka-treasure hunter. So yun po
Yan lang po ang ating mababahagi sa inyo tungkol po sa mga may karga, no, na Yamashita Treasure, yung mga tunnel na pinaglalagyan sa iba't ibang lugar sa kabundukan po ng Pilipinas. So hanggang dito na lamang po, sana po ay nag-enjoy tayo. Mayroon na naman tayong napulot na idea dito po sa Yamashita Treasure Hunting. Thank you very much for watching, no, hanggang susunod, no. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo po ay makakahanap. Sige, baba mo na, pre. Ang baho to. Ibig sabihin baho ka. Wala. Naka-video? Binabangon tayo eh. Nawala, pre. Ayun. Pagkakaloob niyo po ba? Paki-X po. Pagkakaloob niyo. X ba siya L? Naka-X naman. Ba't ang hirap? Tulungan niyo naman ako. Ba't ba to? Akala nga yung tak-tak, pre. Ay, yung ano, itong parang gustong paalis sa akin eh. Hindi, sorry, yung pico pala, sorry. Is the one set me free. Hindi kasya sa ulo mo. Ang ulo ko, ang utak ko. Tinitirahin mo, pre. Yung gilid na yan. Alin to? Oo. Baka bumuho. Hindi. Ay, ayan o. Nakasalo siya rito. Sige. Oh, sulit yan o. Saan ba to? Sabi mo, ikaw na andun eh. Sulit yan. Ba't puti? Ay, tinakot yan dyan.
Ano yung kulob? Akyat, akyat. Akyat. Go, go, go. Pas, pas. Ito yung watig. Ito yung watig. Pas na. Graba. Tipak. Semento. Pre. Semento, oh. Semento ba to? Semento to. Semento.